Oh my God! Oh my God! Mga kapatid! Ay, natin yan! Kapit kamay! Kapit kamay! No, thank you! October 31 po, Emma Santos siya kabuwasan para sa mga kapatid nating Pangasinan. Takot na takot! It's Halloween or Tuesday ngayong araw dahil panalo sa katatakutan. Ito, mga special guest namin na doon pa sa likod. Mula sa costume, make-up at sa galing sa pag-arte, winner! Winner! Kasama natin ngayong Tuesday morning. Sinabi mo pa, Jess, parang kapag nakita mo sila sa daan, di ba, lalo ngayong gabi. Matatakot ka talaga, mapapasigaw, takbo at takot ka talaga. Oo, iiwasan ko yung kalsada na yan. Hindi ako makakonsentrate. Diyos ko, talagang benta-benta. Grabe, ang galing nyo. Ay, naku, nararamdaman ko yung puso ko. Tumatalo-lalo na. Ayan na nga. Grabe to mga scare actors ngayong season. Ayan talaga. Talagang super quality ang kanilang talento pagdating sa larangan ng pananakot. At syempre, entertainment na rin. Palayo ka ng palayo sa sofa. Kasi nandyan pa. Ay, nako. Eto, panoorin pa natin ang kanilang kwento. Hindi ka mauubusan ng sigaw sa mga panakot sa horror house na ito sa Parañaque. Mula sa mga manika hanggang sa mga clown, lahat ng akala mong makikita mo lang sa bangungot, makakasalubong mo rito. Aminado naman ang scare actors na maging sila, dati ring nanginginig sa mga pinakikita nilang karakter. Hindi rin daw madali ang manakot. Na-experience ko dati na as in tanggal po talaga yung pinaka sa paa na naapakan po ng sa sobrang takot. Pero tinutuloy ko rin po na hindi po ako nag-out of character. Kahit sobrang sakit na po. May ano pa po, experience po sa elevator is na ano po yung mga, nasuntok ng babae. At talagang effective ang kanilang pananakot dahil lahat ng pumapasok dito, tsak na pinagpapawisan. Yung mga scare actors doon, talagang nagko-commit sila sa roles nila tapos talagang di sila nagbe-break. Simple lang naman daw ang tips nila sa mga gusto ring makahanap ng hanap buhay sa pagiging scare actors. Kailangan pong i-face yung fear mo po, and then kailangan may lakas na loob. Kailangan po magaling kang makisama sa katrabaho mo. Kailangan may goal po kayo kung paano niyo po gustong takutin yung mga guest. And then facial expressions po. At Maria Makadkad. Good morning. Good morning! Good morning. Mami, Grabe. kasi normally doon ako sa gilid eh. Ay, oo. Si Mami Jane. Gusto ko lang sabihin na normally dito yung pwesto ko eh. Walang tulog na umaga, mga kapatid. Natulog ba kayo? Wala. Ayan, nakausap na natin si Annabel and Yumi! Yumi. Annabel and Yumi. Ito na nga, may hawak kami tiging isang anghel dahil ito yung panangga namin sa mga kasama natin ngayon, Oo. The power of Christ compels you. Grabe, Hindi alam ni Gretchen kung saan magsisimula. ang hirap nilang kausap. Oo! Teka, unang-una. Break character muna. Break character muna. Yung normal. Yung normal. Ano yung normal? Tumatawa na kayo. Ano ba naman Masarap yan? baka pag nakangiti sila. Nasasanay po kasi kami doon sa trabaho namin. Kailangan po. Wait, ano every to? time po, in character po talaga. Araw-araw niyo ba itong ginagawa o once a year? Halos araw-araw. Kasi, Okay, magandang Talaga. lang po yun. Magandang negosyo. Oo. Saan kayo madalas na nagpo-perform bilang scare actors? Doon nandun po sa Nightmares. Doon sa pero ito ba ay, kumbaga, nasa dugo ninyo yung pag-arte? Kayo ba ay nagtateatro? O eto talaga, dugo, literal. O eto ay ano lang, kumbaga, eto na yung napili nyo na lang talagang trabaho dahil nandito yung opportunity.
Sa akin po, wala po akong ano sa pag-act. Hindi ko po nga po inaasahan po na ito po yung tatrabahuin ko. Hindi, pero bago sa akin yung yung linyang, yung pangalan na scare actor. Scare actor, Oo, nakakatuwa naman. Paano nyo pinag-practicean ito? Paano nyo inaral yung scare acting? Hindi po siya madali po. Talaga? May training ba, Yumi? Meron Yes po, meron. Oh, meron. Paano training? Anong kailangan? Wait lang na pag nakita ko yung mata ni Yumi. Train mo ako. Ano yung gagawin ko? Ano yung una kong gagawin kapag gusto ko maging scare actor? Like, need mo pong may monster voice. Monster voice? Nagsasalita kayo kapag ano? Ano yung monster voice? Like ako po, schoolgirl Japanese po. Paano yun? Anato karasimasu. Watashi kire! Ako talaga. Oh my God! Ako. Ikaw naman? Anong karakter mo? maid po ako ngayon. Sige nga, patingin nga ako ng... Kay Gretchen. Ayan. Ang maid po, bali sa loob po, mag-storytelling lang po kami dun sa loob. Sige. Kailangan po, yung facial expression po, yung maid po dapat mataray. Or tawag dito. Pasample Sige nga. Sample. Welcome to Nightmares Malang. As you enter inside, I hope you are brave enough to finish what you started. Grabe, mapungay yung mata niya. Galing. Saka gusto ko yung sa'yo naman nakatingin pero takot na takot siya. Masyado kayo magaling, Huwag mo ko tignan ng ganyan. Annabelle tatakot. Meron din akong horror voice. Actually, yung inyong preparation, that means nanonood ng horror. Kasi inaaral nyo rin kung paano yung ano yung pinaka nakakatakot na napanood ninyo? Ano po? Pinakatakot na panood is yung Danan. Okay. So, sa tingin mo, ano yung mga katatakutan na gusto ng mga Pilipino? Yung paano mo talaga sila natatakot? Gulatan ba? Ganyan? Gulat po. Timing po talaga sa paggugulat. Oo. Mahirap ba? I mean, para maging karakter kayo, yung pagdamit pa lang, make-up, pati yung mismong attitude or behavior ninyo. Mahirap. Mahirap po kasi like po pag late po namin mag-suit ng lens. Di ba nakakaduling yan? Nakakaduling nga po kanina. Like ito pong kabila po is mesh, medyo malabo po. Tapos buong araw nyo suot Medyo yan? malabo. Yes po, Yes, 8 hours. Mula 3 p.m. until 12. Pero ang alam ko sa mga ganitong yung mga ganyang attraction, bawal kayong hawakan, di ba? Yes. Pero minsan ba hindi mapigilan? May nakakasakit sa inyo? Yes po. Totoo. Ano mga nangyayari? Like ako po, na-experience ko na pong matanggalan ng kuko po. Pero fake nails naman, Hindi po. Totoo pong... Bakit? Kasi sobrang takot po nung... Ito, pinapalitan sa paa talaga. po tsaka sa kamay po. Kasi sobrang takot po nung guest na paatras pa niya Sa'yo naman, ano ka experience? Huwag mo kasi masyadong galingan. Wala pa po ako masyadong na-experience kasi maliksi po talaga ako milos. Kailangan pag nakikita ko alert yung, kayo. Pag nakikita ko yung guest na maligalig talaga, iiwas talaga ako pag ganun. Di ba sabi nila, kapag ikaw ay nag-impersonate ng karakter, may chance na pumasok yung demonyo daw. Totoo ba yun? Karakter na yun. Nakakita ko Di ba kayo natatakot o may experience na ba kayo na kayo yung tinakot habang ginagawa niyo itong profession ninyo? Sa akin po, parang wala naman pa sa akin. Pero sa iba, Sa akin po may na-experience. Ano na-experience? Sa night-nurse po, while nasa duty po kami nun, kami nung kasama ko po is naglalaro po kami. And then, bigla pong tinulak yung door. Wala pong katao-tao doon. Kasi lahat po ng actors is nakaposisyon po. Yun po. Well, nag-aantay po kami ng guest. And then yung second po is 12 ng gabi po, may nakita po kong anino na tumatakbo po. Nakasing height ko lang. Yun po. Ginagaya. Sabi Jess. Alam mo, sumusunod daw yun kahit saan ka nagpunta. So, Hindi. joke lang. Dito to yan. Dito. Joke lang. Oy! Nakita daw. Okay. Sabi mo hi. Hindi, joke lang. Hindi, pero seryoso to. Talagang, ito yung parang craft. Talagang ito, yung parang
kailangan tinatrabaho ninyo. Kasi parang pagaling ng pagaling ang mga lumalabas na pelikula. So ang mga Pilipino nagiging immune na sila, mas mahirap silang takutin, di ba? So dapat every year ganyan or parang pagaling ng pagaling kayo. Yes po, kailangan po talaga or minsan po nanonood po kami ng mga horror movie po para magkaroon po ng idea. Lalo na po sa amin na wala po talaga kaming alam, ganun. Natuto lang po lang kami Hindi ba nakakatrauma yun? Parang yun ang kailangan mo panoorin ng araw-araw. Hindi naman. Na-enjoy nyo talaga yung ganito. So natutuwa kayo kapag natatakot yung Yes po, kasi effective. Yan po kasi yung pinakaano namin na effective po yung pananakot namin pag yung may natakot, may tumambling. May umiyak, Yes po, may umiyak po. Worst po may nahimatay. Uy, di nga, may nangyari. Yes po. Okay. Pero ano naman po yung Yung medical. Medics agad. Rumasponde po. So, kapag gusto niyo po mahimatay. Paano ba kayo kukontakin ni Mami Chiki? Paano niya kayo mahahanap? Saan niya kayo pwedeng puntahan? Ay, nako. Para bumawi. Game. Oo, sige Saan po. kayo makikita? Saan kayo makikita? Yumi and Annabelle. Pwede ba na sa voice ng The Maid? Yan, game. Punta kayo Sa inyong boses, mag-promote kayo. Sige nga. Game, in character. Kung gusto niyo po kaming makita sa... Saan? Kung gusto niyo po kaming makita sa aming pananakot po, puntahan niyo lang po kami sa Nightmares Manila. Lahat po ng nakakatakot na mga mukha, nakakatakot na mga anyo ay inyong makikita doon. Nightmares Manila. Ay, wala. Serious. Shikire! Kutayero! Okay yung drop. Thank you. Tapos din. Nakayaan na namin kayong umalis dahil Yes. Naggalang na. mabigat pa yung kanilang araw. Maraming salamat. Buong araw, Maraming October salamat. Okay 31 po. Happy Halloween! Maraming salamat sa ating mga scare actor ng Nightmares Manila. Mga kapatid, Halloween na, hindi kailangan matakot. Dahil tuloy lang po sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa basta't kasama nyo kami. Ako po si Gretchen Ho. That's right, Gretchen. Taas noo lang, lakasan ng loob. Kahit na anong hamon, kayang-kaya mo yan, kapatid. Magbaon lang ng extra inspiration and motivation. Ako naman po, si Jess De Los Santos. Buhayin ang diwa, mga kapatid. Huwag magpatalo sa nega. Dapat good vibes lang. At good luck sa Halloween mamaya, ha? Kayang-kaya mo yan. Ako po si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masaya bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning! Takot na! Ano ba yan? Okay. Simulan na natin. Ano pa yung iba nating, iba nating panakot Okay, iba naman. Bangkay na lang ang pag-usapan natin. Gusto nyo? Hindi, ito po, pumanaw na nga. Nahihirapan pa ang mga labinan di mailabas sa mga morgue dahil sa kakulangan sa pambayad. Tatalakayan natin yan sa Legal Bato. At ito pa rin, maraming sanang buhay ang naisalba kung mas madali lang ang sistema. Bakit nga ba pahirapan ang paghahanap ng organ donor sa bansa? Alamin natin yan sa Sabi ni Doc. At muli na naman akong nag-ikot. Sakto sa Halloween, pinusuhan ko ang ating mga kapatid. Anong mas nakakatakot? Ang multo o yung nanggo-ghost? Yung ghosting. Tanong ko lang. Kaya ito naman, bubuhayin ang ating mga pagmamahal sa sining. Itutugma ang mga letra, babanat, alam modernong makata. Mapapailing ka sa galing sa spoken word artist na si Martin Naling. Live na live po yan. At sa mga makso balita naman sa Frontline sa umaga. Barangay SC election sa ilang lugar sa Bangsamoro Region. Nauwi sa gulo. Barilan at suntukan ng mga botante na itala. Update naman po sa undas ngayong taon ang sitwasyon sa ilang malalaking libingan sa bansa ating silipin. At ito sa showbiz, pakikiramay sa pagpanaw ni Friends star Matthew Perry bumuhos. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Ay,
Narito na ang mga maaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Ilan nating kapatid maagang bumisita sa mga sementeryo para makaiwas sa dagsa ng tao sa undas. Kalsada sa palibot ng ilang sementeryo, isinara na rin. 2023 barangay at SK elections matagumpay sa kabila ng mga aberya at insidente ng karahasan ayon sa COMELEC. Mga residenteng natatakot magkadayaan, hinarang ang mga gurong may dalang ballot boxes sa East Rembo, Taguig. Presyo ng mga produktong petrolyo may dagdag bawas ngayong umaga. Pinaniniwala ang torture chamber na bisto sa compound ng ilegal na pogo sa Pasay. Viral online, lalaking ninakawan ng cellphone, gumanti at tinangay ang susi at motor ng sospek. Pagluluksa at pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ng Friends star na si Matthew Perry. Mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa loob at labas ng Manila North Cemetery para sa pagdagsa ng mga bibisita ngayong Undas. Kaya raw sa mga nagbabalak bumisita, mabuting huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal. Kung ano-ano yan, alamin po natin sa live update ni Dave Abuel. Dave, ano nga ba yung mga gamit na yon? Jester Gretchen, maagang nag-inspeksyon dito sa Manila North Cemetery ang DILG at PNP para tiyaking all systems go na ang sementeryo sa inaasahang pagdagsa ng libu-libong bibisita bukas para sa Undas. Mismong si Interior Secretary Benher Abalos Jr. at NCRPO Acting Director Brigadier General Jose Melencio Nartates ang nag-ikot sa loob ng sementeryo. Ininspeksyon nila ang mga nakalatag na emergency at first aid stations sa loob. Gaya ng inaasahan, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa mga papasok sa Manila North Cemetery. Sa entrada pa lang, nakalatag na ang inspection area para harangin ang mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo gaya ng pintura at panglinis, matutulis na bagay, mga alak at iba pa. Pagpasok sa loob, may nakahanda na ring police assistance desk para tumulong sa mga bisita. May mga portable toilet na rin at may desk ng MDSW na naglilista ng mga may dalang bata. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, posibleng umabot sa 500 hanggang 800,000 katao ang inaasahang bibisita ngayong Undas. Jester Gretchen, sa ngayon, may ilan nang bumisita dito sa Manila North Cemetery. Ayaw daw kasi nilang makipagsabayan sa dagsa ng mga dadalaw bukas. Payo natin sa mga bibisita ngayong araw, magdala ng tubig, pamaypay at payong dahil medyo mahaba ang lakarin sa loob ng sementeryo at may kainitan din ang panahon. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Sa Manila South Cemetery naman, daan-daan na ang dumalaw sa kanilang mga yumao. Mabuti na raw kesa maipit sa dagsa ng mga tao sa Undas. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Manila South Cemetery si Gio Robles. Gio, gaano karaming tao ang inaasahan dyan ngayong Undas? 600,000 katao ang posibleng dumagsa rito sa Manila South Cemetery para sa Undas. Mas marami raw talaga yung dadalaw kasi nga wala na raw COVID-19 restrictions. Isinara na sa publiko ang South Avenue at Vito Cruz papasok ng Manila South Cemetery. Ipinagbabawal na rin ang pagtitinda ng bulaklak at kandila sa loob ng sementeryo. Dahil sa posibleng pagdagsa ng mga tao, mas mahigpit ang pagbabantay ng PNP. Katuwang nila ang Makati LGU na nakabantay sa labas ng Manila South Cemetery habang sa loob naman ng mga tauhan ng Manila LGU. Isa-isa na ring iniinspeksyon ang mga dala ng mga pumapasok sa sementeryo. Bukod sa mga matutulis at matatalim na bagay, kinukumpiska ng mga pulis ang mga may dalang sigarilyo at lighter para maiwasan ang siksikan sa main gate ng Manila South Cemetery kung saan tayo nakatayo. Jester, naglagay na ng mga hagdan papasok ng sementeryo. Ito yung sa kahabaan ng Metropolitan Avenue at Kalayaan Avenue. May mga first aid station na rin na inalatag sa bawat sulok ng sementeryo sakaling magkaroon ng emerhensya. Para naman sa mga senior citizen at PWD, naka-standby ang 40 e-trike mula sa Manila LGU sa loob ng sementeryo. Tahimik at wala pag-aanong tao ngayong umaga sa Manila South Cemetery. As of 8 a.m., aabot pa lang sa mahigit 400 na mga dumalaw sa bisperas ng Undas
Jess, karamihan sa kanila gusto raw makaiwas sa siksikan ng mga tao. Jester, mamayang alas 5 ng hapon, isasara ang Manila South Cemetery at magbubukas ulit ito bukas simula alas 5 ng madaling araw. Quick update lang, ito yung sitwasyon ngayon dito sa main entrance, sa entrada ng Manila South Cemetery. Kung makikita ninyo, may mga tolda na at mga railings, pinaghihiwalay-hiwalay yung entrance para sa lalaki, babae. At dito naman, yung side na ito, Jess, ito yung entrance para sa mga senior, PWD, pregnant, dyan. At saka kanina, may mga wheelchair dito na inilatag para dito sa mga kapatid natin na nahihirapang pumasok, lalo na sa mga matatanda. Ngayon, Jester, para naman po sa mga kapatid natin, iwasan na po yung magdala ng maraming gamit, lalo na yung mga ipinagbabawal nga, mga kutsilyo, armas, mga inflammable materials, at maging yung mga maiingay, nakakagawa ng ingay para mapanatiling payapa ang paggunita ng undas ngayong taon dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Jess. Doon sa likod niya, bawal din pala yung bisikleta. Bisikleta. Oo, bukod doon sa mga bagay, matutulis na bagay at lighter posporo. Okay, muli maraming salamat kay Gio Robles, nag-uulat mula sa Manila South Cemetery. Sa mga habol pang bumiyahe pauwi sa mga probinsya sa norte, silipin natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. Good news dahil maluwag ang daloy ng trapiko sa may Balintawak Toll Plaza. May kaunting pila lamang po sa RFID installation lanes. Light traffic din sa ngayon sa Valenzuela, Mindanao Toll Plaza at May Kawayan Interchange. Sa Bocaue Toll Plaza naman, may kaunting build-up din sa RFID installation lanes. Sa iba pang bahagi ng kalsada, maluwag ang daloy ng trapiko. Tuloy-tuloy din ang pagdaan ng masasakyan sa bahagi ng expressway sa Tulaok sa San Simon, Pampanga. Bantay panahon naman tayo, malaki raw ang tsansang malusaw ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA 470 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Kahit papalapit daw ito sa Kabikulan, mababa raw ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 48 hours. Oras daw na malusaw ang LPA, iiral na lamang ang hanging amihan at ang shear line sa silangang bahagi ng Luzon. Asahan naman daw ang maulap na kalangitan na may pag-ulan at pag-ambon sa Northern Luzon dala ng amihan. Halos ganyan din daw ang magiging lagay ng panahon sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng trough ng LPA at shear line. Isang araw bagong undas, wala raw naging pagtaas sa presyo ng bulaklak sa ilang tindahan. Nasa 100 piso ang mga centerpiece at 500 piso sa mga nakabasket na bulaklak. Nasa 700 hanggang 800 piso naman ang mga one-sided basket. Ang mga bouquet hanggang 900 piso ang presyo. Sa ibang tindahan, nasa 200 piso ang 10 pirasong carnation at 150 hanggang 200 pesos naman ang 6 na pirasong white Rados. Pwede pa raw tawaran ng mga yan. Wala rin gagawing taas presyo kahit bukas sa araw mismo ng undas. Kakaunti pa lang daw ang bumibili ng bulaklak ngayong umaga pero inaasahang dadagsa ang mga ito mamayang hapon o bukas. Nagkandaligaw naman ang mga bisita sa paghanap ng puntod ng kanilang mga yumao sa Bagbag Cemetery sa Novaliches. Bukod sa mga bisita, dagsa na rin ang mga vendor. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, marami na bang dumadalaw dyan? Jester, dumarami ng dumadalaw rito sa Bagbag Public Cemetery para sa puntod na kanilang yumaong mahal sa buhay. Ang ilan sa mga nakausap namin dito, inagahan na raw ang pagdalaw. Ayaw raw nilang pagsiksikan sa dagsa ng mga tao. May ilan na nagkandaligaw-ligaw pa dahil nga sa mga dinagdag na mga nicho. Ang iba namang dumadalaw, kanya-kanyang bitbit ng kandila at bulaklak. May mga nahihirapan namang magsindi ng kandila dahil sa taas ng pwesto ng kanilang nicho. Kinailangan pang gumamit ng hagdan para lang makapagsindi ng kandila. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang sementeryo hanggang ngayong araw hanggang sa November 2. May mga nagbebenta ng kandila at bulaklak sa loob at labas ng sementeryo. Ang kanilang presyo ng kandila, mabibili ng 10 pesos hanggang 100 pesos, depende yan sa laki at klase. Ang bulaklak na may simpleng flower arrangement ay mabibili ng 50 pesos hanggang 80 pesos. Meron din bulaklak na nakabasket na nagkakahalaga ng 150 pesos kada isa. Sa mga nagtitipid, may Astromea na mabibili lang sa 30 pesos at ang orchids naman ay nasa 50 pesos lang.
Mahigpit rin ipinagbabawal ang pagdadala ng matutulis na bagay, flammable materials, baril, alak at mga baraha. Chester, hindi rin pinapayagan na makapasok ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Bawal po ang mga park sa loob ng sementeryo dahil inaasahan yung dagsa ng mga magtutungo rito ngayong araw at bukas. Pinapayagan din ang mga vendors basta sumunod sa alituntunin ng Market Development Administration Department ng QC na siyang nangangasiwa dito sa Bagbag Cemetery. Jester? Nag-uulat mula sa Bagbag. Maraming salamat, Hannibal Talete. Mabagal na proseso, mga pangalan na wala sa listahan at mga pumalyang vote counting machines. Ilan lang yan sa mga aberya na naranasan sa barangay at SK elections. Sa kabila niyan, tinawag ng COMELEC na tagumpay ang halalan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, pinayagang makaboto sa barangay SK elections ang mga bilibid inmates sa Muntinlupa. Kabilang dyan si Jeff na maagang pumila at may nakahanda pang listahan ng mga kandidato. Kahit aminado siyang hindi niya kilala ang mga iboboto niya. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa na sulat yung... Binigay lang po sa amin sa loob. Ano? Binigay po sa loob. Sino nagbigay? Mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw yan din yung iboboto mo. Hindi ko po kilala itong mga ito. Basta yun na lang. Bumoboto na lang po. Ba't hindi mo sila kilala? Taga Makati po ako eh. Nalipat po yung boto ko rito. Hindi pinayagan ng Commission on Elections sa mga kampanya sa loob ng kulungan ang mga kandidato ng barangay poblasyon na nakasasakop sa NBP. Kaya sa flyers at posters lang sila nakilala ng mga preso. Giit ng COMELEC, sapat na raw yan. Automated naman ang botohan sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Pero imbis na mapabilis, bumagal pa dahil sa aberya. Napunitan pa nga ng balota matapos maipit sa vote counting machine o VCM. Una, misread siya. And then dapat i-return, i-return. Nung mag-return siya, nung una ayaw. Nung pangalawa na, eto na ang lumabas. Napunit na siya. At saka sa tagal kong umupo, first time ko ito na naranasan na napunit siya. Kaya hindi ko rin alam. Sa takot na pumalya pa ang VCM, tinutukan na ito ng electric fan para hindi mag-overheat. Sabi naman ng COMELEC, normal lang ang aberya sa VCM. 3 paaralan lang ang gumamit nito para sa pilot test ng barangay level automated election. May pilot testing din ng early voting hours para sa priority sector sa Muntinlupa Elementary School. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga ang special schedule para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Kaso ang problema, kailangan palang sumagot ng waiver form bago makaboto. Nakatagal din yan. Ang hirap eh. Kagaya niya, kanina pa yan sa loob. Asan mo ang papel para makaboto sila? Meron pang seniors na muntik maubusan ng form. Nagsorry naman ang COMELEC. Isa pang first time sa barangay election ang pagboto sa loob ng mall. Pero pati yan, nagkaproblema rin. Ang botanteng si Tomas, 86 anyos, naihulog daw ang balota kahit wala pang naiboboto. Tinuro dyan, hulog mo dyan. Di hinulog ko naman. Tapos noong nakatayo, ako tapos na ba? Oo, tapos na. Eh di pa ako nakakaboto ah. Siyempre nagulat ako, bakit? Ako pinaglalagyan na dito eh. Hindi pa naman ako nakakaboto. Depensa naman ng election officer, maling pila ang napuntahan ng botante. Sa kabila ng mga aberyang yan, giniit ng COMELEC na mapayapa at matagumpay ang eleksyon. 2 lang daw kasi ang naitalang gulo. Wala ring idineklarang failure of election. Maliit na porsyento pa rin yung nagkaroon ng disruption as against doon sa natuloy ang ating halalan. And to us that is a victory of sort. Kasi despite the fact na napakadami na nating botante ngayon kumpara sa mga naging botante dati. Ngayon napakadami nating botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaliwat ka ng pamamarila nangyari sa Bangsamoro Region, kasabay ng barangay at SK elections kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Walves. Bigla na lang natumba ang lalaking yan sa kalsada. Tinamaan na pala siya ng bala ng baril. Ang videong yan kuha sa labas ng Sarilikha National High School sa barangay Semba sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, kasabay ng pagsasara ng botohan pasado alas 3. Hindi pa malino kung sinong nasa likod ng pamamaril.
Patay naman ang 2 botante habang sugatan ng 5 iba pa sa isa pang pamamaril sa barangay Bugawas sa Kaparehong Bayan 1 oras bago magbukas ang botohan. Nagkagirian daw magkabilang kampo ng mga tumatakbong kandidato. Sa pool naman, sa kuha ng News 5 ang takbuhan ng ilang botante palabas ng Ambulodto Elementary School sa Parehong Bayan. Nagkaroon daw ng girian ng magkabilang kandidato sa loob ng presinto. Nagkaguluhan sila doon, mag-uwi na lang ako. Hindi ka pa nakaboto? Hindi pa. Ayaw mo na bumoto? Ayaw ko na. Mag-uwi na ako. Sa barangay Kabuling naman sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur, sunod-sunod na putok ng baril ang sandaling nagpahinto sa botohan. Ang ilang botante napatakbo sa takot. 3 ang sugatan matapos ang pamamaril. Blanco pa ang mga otoridad kung sinong nasa likod nito. Sa isang barangay naman sa Nunungan, Lanao del Norte, nauwi sa suntukan ng botohan. Kahit may mga pulis sa paligid, hindi sila kaagad naawat. Hindi malinaw kung ano ang punot dulo ng rumble na nangyari bago magbukas ang eleksyon. Natuloy naman kalaunan ng botohan. Sa Basilan naman, kambal na pamamaril ang naitalak. Dinig pa nga ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng polling precinct sa barangay Lahi-Lahi. 6 ang sugatan, kabilang ang incumbent na kapitan ng barangay Lahi-Lahi na si Ibrahim Atang. Napag-alamang isa sa mga sospek ay aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard. Patay naman ang isang botante habang kritikal ang kondisyon ng isa pang nadamay sa hiwalay na pamamaril sa bayan ng Tipo-Tipo. Inaalam pa kung sino ang pasimuno sa mga pamamaril. Sa barangay Lapat Balantay naman sa Tinig Abra, 3 putok ng baril ang umalingaw malapit sa polling precinct. Gunshot was heard more or less 500 meters at the back of the elementary school na voting area natin. So, one team of our troops pursued the alleged perpetrator, pero dahil masyadong malayo, tumakbo kasi kaagad, hindi na natin naabutan. So, minabuti natin bumalik kaagad para i-secure yung voting area. Dahil sa nangyari, nagdeklara ng failure of election ang mga guro dahil sa takot. Humalili naman sa kanilang 3 pulis. Sa Pilot Elementary School sa Puerto Princesa, Palawan, nagkapunit-punit ang mga balota. 2 lalaki raw nagpanggap na botante saka pumasok sa classroom at saka sinira ang maigit 300 balotang hindi pa nagagamit. Hindi pa nakontento, abay ikinalat pa ang pinunit ng mga balota. Sandaling nataarat ulit ang botohan kasi hinintay pa mga kapalit na balota. Inaresto naman ang 2 lalaki pero no comment sila. Pero ayon sa COMELEC, kamag-anak ng isang kandidato ang mga nanira ng balota. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hinarang ng ilang residente ang mga guro na may dalang ballot box sa East Rembo Elementary School sa Taguig. Pangamba kasi nila, baka magkadayaan sa bilangan oras na dalhin sa opisina ng COMELEC ang mga balota. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nabalot ng tensyon ang bilangan ng mga boto sa East Rembo Elementary School sa Taguig kagabi. Ang mga residente nagbarikada. Ayaw nilang palabasin ng eskwelahan ang mga guro na may hawak na mga ballot box. Wala pa naman daw kasing napoproklamang panalo, ibinabalik na sa COMELEC ang mga ballot box at iba pang election paraphernalia. Takot nila, baka magkadayaan. Ang gusto namin yung bilangin na dito yung mga balota at iproklama kung sino yung nanalong kapitan. At hindi dapat dalhin doon sa dapat nilang pagdadalhan kasi hindi naman doon yung maninilbihan yung kapitan dito naman sa East Rembo Ang kinakatakot niyo po ay? Yung madaya ho kami. Dahil sa tensyon, na-stranded pa sa loob ng eskwelahan ng ilang oras ang mga gurong pagod na matapos magsilbing poll clerk buong araw. Natapos kami 7:12, first kami natapos, hoping na kami ay makakapunta ng Vista Mall at makakauwi na at makatulog at makapagpahinga. Pero gawa ng sinasabi nila na baka raw snatching ng balot, madaya, hindi po totoo yan. Ang dapat nga daw na bantayan ng taong bayan ay yung original na election returns na binabasa ng Board of Canvassers. Duplicate copies lang naman daw ang hawak nila. Wala naman pong dapat pang dahilan para i-hold ang mga guro papunta sa COMELEC Taguig. Kaya lang po ang nangyayari, ayaw po nilang pumayag. Kaya sa halip na nakauwi na po yung mga guro sa kanilang tahanan, nandito pa po sila sa East Rembo
para matapos yung board of canvassing. Mag-aalas 11 na ng gabi nang tuluyang makalabas ang mga guro ng eskwelahan matapos i-asiste ng mga pulis. Tuluyan na ring humupa ang tensyon matapos mapaliwanagan ang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, nabisto ang isang torture chamber sa loob ng illegal na Pogo Hub na sinalakay ng mga pulis sa Pasay. Tago ang naturang kwarto kung saan umano dinadala mga may atraso at utang para pahirapan. Nasa frontline ng balita ngayon si Justin Punsalang. Kita pa ang mga natuyong dugo at bakas ng suka sa pader ng kwartong ito. Bukod sa mga nakasabit na posas, may natagpuan ding mga yantok, baseball bat at taser. Ang nasabing kwarto ang nagsilbi umanong torture chamber sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay noong Biyernes. Meron kaming witness na nagsabi kung ano yung mga purpose and ano yung gamit ng mga rooms na yon. We're still investigating yung mga sinasabi niyang allegations. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture. It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagtotorture Chinese na dito. Sila yung mga tigabugbog. Ang torture chamber na yan, ilang hakbang lang mula sa KTV at motel ng Gusali. Dito, pwede raw kumuha ng mga babae ang mga customer at magpa-extra service. Mayroon pang aquarium kung saan umano pwedeng mamili ng babae ang mga customer. Karaniwang mga Chinese na nakatira lang malapit sa Pogo Hub ang kanilang suki. May nakita ring clinic sa loob ng Gusali. Inaalam pa kung lisensyado ba ang doktor na nagpapatakbo nito. Ni-raid ang nasabing Pogo Hub dahil Setyembre papaso ang lisensya nito pero patuloy pa rin ang operasyon. Halos 450 foreigners ang nahuli dahil sa posibleng paglabag sa immigration laws. Isa sa ilalim sila sa inquest ngayong araw. Pero kagabi, 3 Chinese ang nagtangkang tumakas. Naharang lang sila bago tuluyang nakalabas sa compound. Yung isang bintana kasi rito, yung mga bintana dito, mapapansin nyo may mga grills yan. Ano? They try to widen yung gap ng grills para makalabas sila. So, napalaki nila yung butas, then tumalon yung isa. Kakasuhan naman ng human trafficking ang 5 dayuhan at 1 Pilipino na konektado sa Pogo. Base sa investigasyon, ang nasabing Pinoy ang nagre-recruit ng mga babaeng ipinapasok sa prostitusyon sa Pogo Hub. Ang ilan daw sa mga babae, hindi na pinapalabas ng gusali. May nakita silang advertisement na sinasabi na needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga, isa sa mga ipoprostitute dito. Nirerespeto naman ng hepe ng Pasay City Police ang kagustuhan ni Interior Secretary Benher Abalos na paimbestigahan ng kanilang hanay. Hindi raw kasi naniniwala si Abalos na hindi alam ng mga pulis ang ilegal na operasyon ng Pogo. Police officers are discouraged or as much as possible, ayaw namin na lumapit sa mga Pogo hubs kahit na dahil perceived to be, pagka lumalapit ang pulis dyan, sinasabi na nangungutong or tsaka we are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAOK. Nagbabalita mula sa Frontline, Justin Punsalang, News 5. Malaskit sa TikTok ang ginawang ganti ng isang lalaki sa isang magnanakaw sa Las Piñas. Matapos kasing nakawan ng cellphone, tinangay ng biktima ang susi ng motor ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nag-aabang ng masasakyan sa gilid ng kalsada ang lalaki nakaputi ng masapul ng CCTV sa Las Piñas City nitong linggo. Isang lalaki nakamotor ang lumapit at kumausap sa kanya. Ilang saglit pa, pumarada ang nakamotor bago bumalik at kinausap ang nakaputi. Maya-maya pa, may ikalawang lalaki na lumapit at kumausap din sa dalawa. Di gaanong aninag sa CCTV pero biglang umalis ang dalawang lalaki. Yun pala'y tinangay nila ang cellphone ng kausap.
binuntutan sila ng nakaputi sa pag-asang mababawi ang kanyang cellphone. Pero nang akmang aalis na ang mga suspect, hinablot ng biktima ang susi ng motor ng kabataan. Dali-daling tumakbo palayo ang biktima. Sinubukan pa siyang habulin ng lookout ng grupo pero nakalayo at dumiretso sa istasyon ng pulis ang biktima. Yung Honda Click na ginamit ng mga suspect sa pagnanakaw nila nung linggo ng umaga. Kung mapapansin ninyo, walang plaka sa likod. Kwento sa amin ng mga pulis, tinanggal ito ng mga suspect nang hiramin nila ang motor sa may-ari para mahirapan silang matunto ng mga otoridad. Swerte na lang ng biktima, agad niyang nahablot yung susi rito nung akmang aalis na yung mga suspect at agad nakatakbo ang biktima sa pinakamalapit na police station. Mismong ang mga pulis na ang kumuha ng naiwang motor ng snatcher. Kwento sa otoridad ng biktimang si Mark Russell Zapata. Nilapitan siya ng mga suspect para alukin umano ng panandaliang aliw. Ito pala ay modus operandi ng mga taga-ron. Na ikaw, pag nakitang hindi ka taga-ron, naghihintay ka ng sasakyan o nakatayo ka doon, aalukin ka ng aliw sabay hold up. Mabuti na lang at naalala raw ni Mark ang napanood niya online kaya naisip kunin ang susi ng motor ng suspect. Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano kumounter sa snatcher. Wala namang kahaharaping kaso ang biktima lalo't hindi niya intensyong nakawin ang motor nang agawin nito ang susi. Pinaghaharap na ng mga pulis ang mga tumakas na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bumuhos ang pakikiramay para sa pumanaw na Friends star na si Matthew Perry. Nagsalita na rin ang main cast ng 90s sitcom na sina Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc at David Schwimmer tungkol sa pagpanaw ni Matthew. Sa isang joint statement, sinabi nilang narulugmok sila sa pagkamatay ni Matthew dahil isa raw silang pamilya at hindi lang castmates. Marami pa raw silang gustong sabihin pero magluluksa raw muna sila sa pagkawala ni Matthew. Ang iba namang cast tulad ni Maggie Wheeler, sinabing mamimiss ng mundo ang aktor. Gumanap si Maggie bilang Janice sa serye, ang on and off girlfriend ni Chandler. Napuno na rin ang bulaklak ang labas ng apartment building na ginamit para sa hit TV show mula sa fans ng Friends. Nag-iwan din sila ng kani-kanilang mensahe para kay Matthew. Ito yung hindi natin inasahan, ano? Ang pagkawala ni Matthew, 50 plus lang siya. Bata. 52? 52? Parang 54? Yeah. Lahat ba tayo Friends fans? Yes. Oo. At ang nakakatuwa pati yung mga bata ngayon, alam na rin nila ang Friends. Kaya Yes. Ito yung naalala ko pagka malungkot kami, pag natatalo sa game, nanonood ako ng Friends. Talaga. Ayos masaya eh. Masaya lang. Lagi yan sa condo hanggang ngayon. Yan ang aking background noise. Talaga? Ako din. Kapag may ginagawa, andyan lang sila naririnig. Parang ang comforting kasi pag naririnig mo silang nagtatawanan na nag-uusap at naghihirit. Pero buti na lang, nagka-reunion pa sila. Tama. Next year, di ba? Panoorin natin yan muli. Chanandler Bong. Chanandler Bong. Chanandler Bong. At sa ating pagbabalik, Sa legal ba to? Tatalakayin ni Attorney Buko ang ilang ospital na nangiipit ng bangkay dahil walang pambayad ang pamilya. At sa tanong ko lang, pulsuhan natin kung saan mas takot ang ating mga kapatid, sa ghost o yung nanggughost. Alam niyo na kung saan ako takot, di ba? At sasabi ni Doc, pag-avail ng organ transplant sa Pilipinas, bakit nga ba pahirapan? okay, yung aalis, babalik pa yung paboritong morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Alam niyo po, maraming mga sakit ang kaya pang isalba kung mapapalitan lang ang nasira ng parte ng katawan. Ang problema nga lang, pahirapan maghanap ng organ donor dito sa Pilipinas. Pero bakit nga kaya? Ito ang sabi ni Doc. Sa mga sumasana, dalawa ang puso ko dyan, hinihinay lamang po sa paghiling. Dahil sa usapang organ donation, sobra-sobra na po ang mga nagnanais mabigyan kaysa sa mga willing mag-donate. Ang transplant ay isang operasyon ng paglilipat ng ilang major organs gaya ng kidney,
liver, mata at ng puso. Maaaring dahil yan sa aksidente o malalang sakit. Ilan sa mga sakit na maaaring idaan sa organ transplant ang cancer, cardiomyopathy, liver cirrhosis at chronic kidney disease. Madalas na nalalagay sa mga waiting list ang mga pasyente dahil sa kakulangan ng mga organs na available for transplant. Ang mata at puso ay maibibigay lamang kapag patay na ang donor nito, habang isang kidney o kapirasong liver lamang po ang maaaring ibigay ng mga malulusog na pasyente. Pili lang naman din po ang mga ospital na nasa bansa natin na mayroong espesyalista at sapat na kagamitan para sa procedure ng transplant. Bago pa mauwi rito ay mayroon pa tayong mga magagawa para maiwasan ang paghina ng ating mga organs. Bukod sa pagtanda, mayroong mga habits din tayo na nakaaapekto sa pagkasira ng ating mga internal organs. Kabilang na po rito ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Factor din po ang kawalan ng regular na exercise at sapat na tulog sa gabi. Nagbubunga rin ng sakit sa organs ang pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Mas lumalala pa ito kapag hindi na ipatitingin at naaagapan kaagad-agad. Tandaan po natin ang bawat bahagi ng ating katawan ay mayroong mga mahalagang bahagi sa ating mga buhay. Kaya pangalagaan natin ito para makaiwas sa sakit at manatili tayong malusog. Para mas ipaliwanag pa yan, kasama natin si Doc Dex Macalilintal at nariyan din si Dr. Sigfrido Paloyo ng UP-PGH at National Kidney and Transplant Institute. Doc Don! Hello! Good morning. Siyempre sa kay Doc Dex din. Interesting yung napanood nating report ni Doc Dex. Pero Doc Don, matanong ko lang, kapag ang isang tao namatay na, ilang oras o pumanaw na, ilang oras yung time frame o yung allowed para masabing pwede pa natin kunin yung organ at gamitin siya as pang-transplant? I-harvest. Yeah. Depende kung anong organ yung kukunin, no? Unang-una. But generally, pangkaraniwan, you would like to, gusto mo makuha agad within 24-48 hours. 24 to 48 hours. Tapos, pagkatapos nun, saan nilalagay na yun? Yeah, meron mga ilang paraan, but traditionally, nilalagay sa isang ice box na, you know, and then there are also newer things na methods na merong machine na pwede mo ilagay yung organ to preserve the organ. Meron bang mga organ na delicate na dapat ma-harvest agad? As much as possible, as soon as possible? Yeah, meron. Lalo na yung mga heart and lung, mauuna yun. Kung mag-consent. Of course, Doc, meron ding mga organs na hindi ka kailangang patay. Pwede mong, kung halimbawa, isang kidney, parte ng liver, yung mga ganyan. Yeah. Pwede yun. Yun yung mga living donors natin. Donors, so, pwede yun. Isang kidney and then parte o bahagi ng liver. Okay, bakit nga po ba pahirapan yung pagkuha ng mga organs po dito sa Pilipinas? Nabanggit na ni Doc Dex yung ilang dahilan, kumbaga yung limitado na transplant centers dito. Pero pwede niyo bang i-expound yun? Generally, I would say kakulangan ng kaalaman sa mga mamamayan natin. And then also sa mga ibang health workers, hindi masyadong kabisado o may alam tungkol sa organ donation. So, yun talaga. Doc Dex, meron bang qualifications para masabi na ang isang, halimbawa, kami ni Mami Chiki, yan, si Gretchen, si Justin, qualified kami, pwede kaming mag-donate ng aming organs? Yes, meron naman. At saka siguro paliwanag din sa atin ni Doc Don mamaya, yung criteria kung kailan ka po pwedeng donatan, kung kailan ka po pwede na ikaw yung magdo-donate. Saka din dito kasi sa atin sa Pilipinas, meron din tayong, minsan nakikita mo sa driver's license, di ba? Classic classic na ikaw ay organ donor. So, Doc Don, ako naman yung magtatanong. Kasi usually ako tinatanong. Ako naman yung magtatanong. Ano ba yung criteria? At saka, kapag ba nakita sa driver's license, kunyari, nagkaroon ng aksidente, huwag naman sana yung mga kapatid natin na aksidente, pag nakita ba doon sa driver's license na siya ay organ donor, automatic ba tinatanggal na agad? O kinukonsulta pa sa pamilya? Yeah, so great question. Yung organ donation card galing kadalasan sa LTO no? Yeah, although legally binding siya, no? But sa atin, sa setup natin, pinapaalam pa rin sa mga next of kin, no? To make sure na talagang gusto talaga nitong, yung brain dead na gusto mag-donate. Usually, ano po ba yung kasama doon na organs? Depende. Meron checklist. Meron ano gusto niyo mo, pwede mo gusto mo kidney lang, gusto mo liver lang. So, pwede. pinapaalam muna sa next of kin? Yes, generally. Napaisip ako bigla, bakit mga ba nasa LTO yun? Bakit naka-identify sa ating Kasi parang yun yung unang pag nagka-aksidente, lagi mo kasama. Gaano ka-komplikado yung matching
donor sa tatanggap? Hindi naman ganun ka-komplikado kasi may mga laboratorio naman na madali naman malalaman. Siguro within 8 hours, 6 hours, malalaman Kasi sabi agad nila kung- mahirap daw makakuha ng puso. Yes. Mahirap talaga. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba nahihirapan, girl? Habang buhay nga, tinitingnan. Mahirap talaga. Iba rin yung dapat nararamdaman. Ayan. Hindi mo rin naman pwedeng i-transplant Hindi yung kasi ang nararamdaman. naririnig ko kasi kailangan mo pumunta sa ibang bansa para makakuha ng puso. Yung iba. Hindi naman. Sorry. Seryoso na tayo. Yung physical ng puso. Yeah, so pwede naman, no? Pwede naman yung heart and lung, pwedeng kunin. Yun nga, liver. And then actually, bitukas, intestines, pwede rin. Dito sa Pilipinas, Yes. meron. May Yes, available tayo. Yes. Magkano naman? Yun na. Doon medyo mabigat kasi Yung medyo pala, may oo. kamahalan dahil nga malaking operasyon kadalasan. But ang kinaganda nun, I think yung government natin, handang tumulong sa mga nangangailangan ng ganitong problema. Kasi para klaruhin lang natin, Doc Dex, no, hindi naman lahat ng sakit kinakailangan ng Yes. transplant. So yun yung parang pinaka-grabe na sitwasyon. Halimbawa, yung kidney mo nagkaroon ng nag-fail. problema na ng kidney failure talaga at ang talagang resolve lang talaga ay ang kidney transplant. May mga pasyente po tayong ganyan na sa aking practice bilang nutritionist, nagkukonsulta kasi na-transplanta na sila. So ano na yung pangangalagan dapat nilang gawin. Pero kung in retrospect, makikita natin na kapag hindi mo talaga inalagaan yung katawan mo, pwede talaga mauwi sila. Tapos tinanong ko kanina si Doc Don, no, yung mga transplant, may tanning ba yan? Halimbawa, kailangan umulit. Like ang kidney, kailangan after 15 years, papalya na, may mga ganun ba? Meron, no? On the average, at least sa Amerika, no, ang average lifespan ng kidney ay mga 12-13 years. But of course, may mga pasyente tayo na mas matagal na sa Pero more Doc Don, than 12. speaking of average, price range tayo. Ano yung mura, pinakamababang Budget presyo? na kailangan Budget nilang na kailangan for transplant? I think, ang kinaganda niyan, ang kailangan natin maintindihan, meron kasing programa yung gobyerno, yung Z-package no, sa PhilHealth, na napapababa talaga ang So mga gastos. magkano? Ballpark. Siguro less than 600 kaya Less nila. than 600,000. Yes. Okay. Pero ito naman, Doc Don, ano yung mga benepisyo na, for example, ako maging organ donor ako. Yes. Meron ba akong mga benepisyo diyan? Well, other na makakatulong ka talaga Yes. sa yun ang pinaka-benepisyo makukuha mo. Okay. So, out of the goodness of my own heart. Yes. Meron pa nagbebenta ng organs. Hindi, curious lang ako. Yeah. Meron bang ganun? Hindi ko kasi alam ko may mga nababalita pero hindi ko alam kung meron talaga. Legal ba yun? Bawal yun. Bawal yun. Tawagan natin si Attorney Buko. Pero ang ganda nung idea ng siyempre makatulong ka. But at the same time, parang napapaisip din ako, meron ba tayong enough professionals to actually do transplants? Meron. No, sa Cebu, sa Davao, nagkaalat ang mga transplant surgeons. So, meron naman. Meron. PGH and KTI. Yes. Saka siguro, Doc, finally, yung kahalagahan na kumonsulta talaga kasi nga yung compatibility at kung yung tama yung organ, kung tama yung recipient, kailangan talagang i-konsulta yan sa professional. Yes. Sige, please, yung inyong huling message sa kahalagahan nun. Nananawagan kami sa mga lahat ng mga interesado no, na gusto mag-donate. Kindly, fill up yung organ donor card. And sabihan nyo po yung mga kamag-anak nyo na gusto nyo mag-donate para naman pagka nagkataon na kayo ay napunta sa maalanganin, at maintindihan ng inyong mga kamag-anak. Doc, huling tanong lang, yung mga tumatanggap ng mata, pero may third eye yung donor. Ayun na. Posible ba yun na ikaw bukas yung third eye mo? Ano masasabi mo doon? Mahirap ang tanong na yun. Dalawa lang naman natin. Pang-Halloween. Pang-Halloween, hindi. Halloween kasi yan ang isipan ni Gretchen. O mag-ingat na lang po kayo sa mga tatanggapin yung donor. At maraming salamat ulit, Doc Don Paloyo ng UP-PGH at National Kidney and Transplant Institute. At mamaya, magpapabilib sa kanyang husay sa spoken word ang artist na si Martin Nali. Magaling si Martin Nali. Ang kanyang mga hugot, abangan live. At syempre, pasalamatan din natin si Doc Dex Macalinta. Doc Dex Macalinta. Dito ka na pala. Oh, yan. Minsan lang. Tanong ko lang, baka gusto din sagutin ni Doc Dex, ano ang mas nakakatakot?
multong nagpaparamdam o yung mga taong pina-inlove ka at hindi na nagparamdam? Baka magkakaalaman na mamaya kasama si Justin. At ito naman sa Legal Bato, ipaliliwanag ni Atty. Buko ang batas laban sa pang-hostage sa bangkay dahil sa hindi na nababayaran ng bills sa ospital. Huwag kayong alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Babalik pa rin ang Good Morning, kapatid. Kakulangan sa pambayad sa bills ng ospital, bangkay ang nadadamay. Bawal po yan. Ilalatag ni Atty. Buko ang batas na nilalabag sa ganitong uri ng gawain. Dito sa Legal Bato. Hi sir, good morning po. Ako po pala yung relative ni Vic Marquez po sir. Pwede niyo po ba may release yung bangkay ni Vic Marquez po sir? Kasi kailangan na po kasi naming iburol po sir. Ako sir, ang requirements po kasi natin dito is full payment. Pasensya na po talaga sir, hindi po talaga pwede. Attorney, ayaw i-release yung bangkay ng kamag-anak ko. Legal ba tanggihan ang ganitong request? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 1 ng RA 9439, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-detain ng sinumang pasyente, buhay man o patay, dahil lamang sa hindi nababayarang bill sa isang ospital. Sapat na po ang promissory note o pangako na magbabayad para i-release ang bangkay ng namatay na pasyente. Kung hindi sila makakatupad sa pangako na babayaran ang kanilang bills, ang dapat gawin ng ospital ay kasuhan sila sa hukuman upang masingil ang utang na hospital bills. Hindi maaaring i-detain ang pasyente o ang bangkay ng pasyente. Ayon sa Section 3 ng RA 9439, ang sinumang mapatunayan na lumabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng multa mula 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, 20 years nang patay yung lola ko. Dinalaw po namin ang punto niya sa public cemetery sa probinsya. Pero ngayong taon, biglang nawala ang buto niya. Tinanggal na raw dahil kailangan namin magbayad ng renewal fee. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 92 ng TD 856 o yung Sanitation Code, kailangan ng permit bago mag-alis ng bangkay sa kanyang libingan. Kailangan ay may abiso o prior notice sa mga naiwan na kamag-anak. Kaya hindi maaari na basta na lamang alisin ang bangkay o ang mga buto nito mula sa kanyang libingan nang hindi man lang ipinapaalam sa mga naiwan. Attorney, matagal naming hindi nakita yung tsuhin ko. Nabalitaan na lang namin na namatay na pala siya sa isang aksidente. Sinubukan namin hanapin ang bangkay niya. Nalaman na lang namin na binenta ang bangkay niya sa medical student dahil wala raw nakapag-claim agad. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Section 9 ng Republic Act 7170 o yung Organ Donation Act, maaaring i-donate ng ospital ang mga bangkay na nasa kanilang pangangalaga kung walang nag-claim sa mga ito sa loob ng 48 hours at matapos ang masusing paghahanap sa mga kamag-anak. Layunin po ng batas na mapakinabangan pa ang mga human organs na maaari pang makapagligtas ng buhay ng iba. Kaya po sa loob ng 48 hours mula sa pagkamatay at kung walang pagkakakilanlan ang bangkay o walang magkiklaim dito, maaaring i-donate na ito ng ospital. Pero kung makikita ninyo kung nasaan ang bangkay, po pwede nyo itong makuha at mabawi. Pero hindi nyo na pwedeng kasuhan yung ospital o yung establishmento kung saan nyo natagpuan ang bangkay. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Maraming salamat, Atty. Buko. At sa tanong ko lang, takutan, tanungan tayo. Saan ka mas takot? Sa multo o sa nanggo-ghost? Abangan, mamaya. At tuloy-tuloy lang ang good vibes. Ang paborito niyong kasalo sa umaga. Ito po ang Good Morning, Kapatid! Babalik po ang Good Morning, Kapatid. Ikaw, na bida-bida sa opisina. Ikaw, na madalas magpalibre. At ikaw, na laging tama. Congrats. Pero, saan ka mas takot? Sa multo o sa nanggo-ghost? Tanong ko lang.
Usapang Halloween muna tayo mga kapatid. Uso na naman ang takutan. Takutan dito. Takutan doon. Ayoko dyan. Kaya tanong ko lang, saan ka ba mas takot? Sa multo o sa mga nanggogo? Saan ka mas takot? Sa multo o sa nanggo-ghost? Wala po. Ha? Wala po. Wala? Di ka takot sa multo? Hindi rin po. Di ka takot sa nanggo-ghost? Hindi rin po. Ikaw ba yung nanggo-ghost? Hindi rin po. Okay. Na-ghost na? Hindi rin po. Ano yung ibig sabihin ng ghosting? Bigla na nung hindi nagparamdam sa'yo, gano'n. Okay. Na-experience mo na ba yan? Hindi po. Hindi pa. Bakit? Wala po. Nagpo-focus lang po ako sa sarili ko ngayon. Focus ka muna sa sarili mo bago mag-love life? Yes po. Saan ka mas takot? Sa multo o sa mga nanggo-ghost? Parehas. Hindi. 50-50 ba? 50-50. Talaga. Siguro ngayon, mga nanggo-ghost. Mga nanggo-ghost. Bakit? Kasi wala lang, parang ang ganda kasi ng conversation nyo, yung pakakasama. Tapos bigla kang iwan sa ere. Shoutout mo sa nang-ghost sa'yo. Ala? Shoutout ka sa nang-ghost sa'yo. Sana nakakain ko pa ng maayos. Ano yung isang senyales na papunta na sa ghosting? Siguro pag cold na yung replies. Cold? Yan. Okay. Ano yung example ng cold na reply? Sige, ngats ka, ganon. Yun na lang. Okay, ganon. Okay. Wala nang emojis, wala nang smiley. Wala na. Dati meron. Dati parang mabilis pa sa alas 4 mag-reply. Tanong ko lang, mas takot ka ba sa multo o sa mga nanggo-ghost? Mas takot po sa mga nanggo-ghost kasi po sila buhay pa. Ano yung mga senyales na manggo-ghost na ang isang tao? Siguro, pag mang-ghost na isang... hindi na siya masyado nag-update. Not like their usual self na kunyari, pag nag-good morning sila, hindi na sila good morning. And then, ano pa ba? Wala na silang time sa'yo. Parang nag-story na lang sila, di na sila nag-chat. That's it, di ba? And then, that's usually it. Pag dati hot na hot, ngayon cold na cold. Yeah, cold na cold. Ganon. Okay. Parang bare months lang. Parang Pwedeng both. Pwedeng both. Okay. 50-50, ganyan. 50-50. Pero nang-go-ghost, syempre. Nang-go-ghost na lang. Okay, bakit? Kasi syempre, hindi nila alam yung word na responsibilities. Talaga? Sa multo siguro. Sa multo? Bakit? Kasi ako yung nang-go-ghost. Ikaw yung nang-go-ghost? Dapat matakot tayo sa kanya. Ganun. Ikaw yung nang-go-ghost. Bakit? Wala. Naisip ko lang. Naisip mo lang na hindi ka na lang magre-reply? Kasi, paano ba i-explain to? Parang, di talaga same yung energy lagi. Parang pag minsan, pag wala ka na energy, hindi mo nare-reply. Ganun lang. Basta at the end of the day, piliin na lang natin maging matapang sa anumang ating kakaharapin. Kaya natin yan mga kapatid. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. So sa lahat ng ghost dyan, araw nyo na. Congrats. Pero, huwag kayong mawawala dahil inyong iibigin ang mga tulang inihanda ng aming panauhin. Diba? Pwede na Malagtasan na. Hugutan muna tayo dahil makakasama natin ang spoken word artist na si Martin Naling. Live na live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Hindi ko kasi mabasa. Dito pa rin sa inyong morning kasalo. Good morning, kapatid! Inaalay ko ang tulang ito para sa mga nagmamahal, umiibig, mula pagtulog hanggang paggising magandang umaga. Gabi, bago kita itakas, humiling ako ng sagot sa buwan
taimtim na nakiusap. Subalit tinakpan lamang ito ng mga ulap parang may panganib at ayaw niyang makisali, nalaman nga ito ng iyong mga magulang. Kaya kinandado ang iyong pinto, kinumpis ka ang iyong mga gamit, cellphone, pera, pati wallet, masisira na ang ating plano. Kumaripas ng takbo, papunta na ako sa inyo. Marahang pumulot ng bato at inihagi sa iyong bintana bilang tanda na nandito na ako. May maling pag-ibig pero pag-ibig pa rin ba to? Sa iyong pagdungaw, nasaksihan ko ang liwanag na hindi kayang sapawan ng mga ulap. Iba ang kayang gawin ng pagmamahal. Sa umaga, kaya ka nitong busugin kahit paghatian nyo lamang ang pandesal, bumilis ang pangyayari. Isinuot ang singsing, pari nagsilbing tagapag-isang dibdib na ngako na hinding hahayaang gumuho ang dingding, gigising sa himbing at hindi sa hikbing walang paghupa. Dahil kahit sabay pa tayong magkakuba-kuba o magpakulo ng tuba-tuba, aalagaan kita maging ang ating mga magiging bunga. Sinubukan nating bumuo ng panganay, pero hindi agad sa atin ito ibinigay. Hindi ako nagtampo sa Diyos, bagkus naging madasalin, Ama namin. Bigyan mo po ko ng lakas kung hindi man namin kakayanin. Tumawid tayo ng Bulacan. Dito ay nakipagsapalaran, kahit parehas kaliwa ating paahawakan mo aking kamay at isasayaw kita. Nagpandango sa ubando hanggang magkalaman ng matres. 3 araw na fiesta, sumayaw ng Linggo hanggang Martes. Sinabayan ang saliw sa liwaman ng galaw. Binigyan tayo ng supling pero bakit bumitaw? Paano mo dadalawin ng mga nasawi sa iyong sinapupunan? Anong silbi ng alkansya kung wala naman ang pinag-ipunan? Dumating ang iyong kabuanan, mahal, wala kang kasalanan. Kung isa man itong litrato, bakit ikaw lang ang nakuhaan? Gabi, bago kita itakas, kung mababalik ko ba ang oras, sasama ka pa rin sa akin? Ang pag-ibig ay paglaban kahit di man tayo palarin. Kaya ka buhay hanggang ngayon dahil may mga anghel na nagbabantay sa atin. Maraming salamat po. Ramdam ko yung kwentong Pilipino kapag nagsiseta. So, saan ka ba namin maaabutan? Kung sakasakali? This coming November 4, nasa po ako, Imus Cavite, sa Soul Stop. Meron po kaming event kasama ang mga bandang Shamrock at Paulo Santos Trio. And nasa November 12 naman po, nasa Dasma Arena ako kasama si Al James, Mayonnaise at ang bandang Novita. And you can follow me po sa aking social media accounts at Martin Naling, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook. I love you all. Wow! So kung gusto kanilang kontakin, i-message ka na lang. DM na lang. Gusto ko lang magpasalamat dito kasi yung episode namin na sa Woman in Action na bus ride from Manila to Davao, yun ang award-winning para sa amin. Wow. At siya yung aking poet. Maraming salamat sa'yo, Martin. Panalo ka talaga. Martin. That's it para sa ating Hollow Winner Tuesday. 55 days to go. Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Kasama si Martin. Good morning, Good morning!